Ito ang tanong ko sa'yo. Kilala mo itong mga to? Matas Boselli, Stephen Cancel, Andre Jackson Jr. at Mac lang. Ang sakit isipin pero sila lang naman ang kasali po sa NBA Slam Dunk Contest na laos na. Hindi ako natutuwa sa ginagawa ng NBA, no? Pero para lumabig naman yung ulo natin, ano? At sa totoo lang, bihira po ako magbigay ng opinion sa mga ganitong bagay. Pero nakakatuwa yung ginawa po ng One Pacman Partner List sa ating pong sports development. Yung mga gawa talaga nila sa youth development. Yan talaga yung maasahan natin. Total, para tayong sports fan. Number 22 po sa balota. At ito yung tunay na may silbi, lalo na sa sports edukasyon at saka sa health. Pero speaking of may silbi, buti pa yung 3-point shootout, mayroong mga stars na kasama. Bago ko rin makalimutan, FYI, para patunayan sa inyo may silbi yung One Pacman Party List. Ang One Pacman Party List po, sila po yung may dahilan, kaya po naging Pinoy o Noy-P. Ito pong si Justin Noy-P Brownlee. Ayan, ano? RA 11937 na isabatas na ang Act of Granting Philippine Citizenship to Justin Brownlee. Yan po yan. Kaya naman solid talaga yung One Pacman Party List. Gusto ko lang sabihin sa inyo si Justin Brownlee kasama sa Doha at meron pa pong 12. Parang sobra, di ba? Dapat 13 lang. At makikichismis din tayo sa balita po dyan po kay Snow Badwa tsaka Renz Abanto. Nag-aaway. Magsusuntukan pa yata. Ako commentator pag-usapan po natin yan. Welcome back to Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus. Alright, pag-usapan na po natin ito pong All-Star event na, well, hindi siya ganun ka-hype, but it's happening in San Diego. Pakita ko lang sa inyo yung details. At kung hindi nyo pa alam, ito yung mga mga tag dito, yung mga kasama po. No, pakita ko lang sa inyo, NBA All-Star, magaganap po yan sa San Francisco Bay Area, kung saan po maraming Filipino. Shoutout po sa lahat ng mga Filipino na manonood nito. February 14 to 16 or February 15 po yan sa atin, ano? All-Star Game. At pakita ko sa inyo kung saan po mapapanood dito sa Pilipinas, ano? So, alas 8 po ng umaga, bukas ng umaga sa Pilipinas, magkakaroon po ng Celebrity Game at saka yung Rising Stars Game. At ang maganda dito, yung mananalo po sa Rising Stars Game, magiging Team Candace at mapapasama po sa makakalaban nila yung mga All-Stars talaga. So matindi yan. February 16 naman, ito talaga, inaabangan to dati, pero ngayon medyo parang lumamya na. Skills, slam dunk at saka 3-point contest. Sa Skills Challenge, medyo interesting. At least mga stars ang kasali. Donovan Mitchell versus Evan Mobley, Zachary Ricochet versus Alex Sarr. Ito. Chris Paul versus Victor Wembanyama. At ang Warriors, parang napilitan lang yata Draymond Green at Moses Moody ang kasama po dyan. Dapat si Jimmy Butler. 3-point contest, 8 players compete to showcase their long-range shooting. Jalen Brunsons, okay yan. Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Hero, Buddy Hield, Cam Johnson, Damian Lillard, at saka Norman Powell. Yan, okay yan. Pero itong slam dunk contest, ay, nako. Actually, sobrang tagal na ang slam dunk contest ay napakabaduy. Actually, last year, maganda naman yung mga slam dunk pero walang stars. Sinira talaga yan ni LeBron James. When kaya natin mararanasan uli yung mga superstars talaga ang nagjo-join? Yung mga Kobe Bryant, Vince Carter, Tracy McGrady. Parang, ano na yata, patingin mo. Mga takot, may injury. Diyos ko naman. Pagbigyan naman nila yung mga fans. But it is what it is. That's the game right now. At ang masasabi ko lang, and unless you disagree with me, laos na talaga ang NBA slam dunk contest. At dahil dyan, dahil dyan hindi sumasaling NBA or nalaos dahil hindi sumasali po yung mga NBA stars, I mean. Ano sa tingin nyo? Alin dyan talaga ang dahilan? Okay. Anyway, tigilan natin ng bash sa NBA or pagkikriticize, but totoo naman. Ito po yung mangyayari naman sa Monday, February 17. Kasi may mga pasok kayo sa trabaho. 9 a.m., Team Barkley, Team Shaq. Yan. So, first team to 40 points. And then, championship game, first team to reach 40 points wins the NBA All-Star. $1.8 million prize pool. At sa Pilipinas, sa One Sports Signal at saka NBA League Pass. Ako, I'm watching it sa NBA League Pass. So, yon. At speaking of watching it on NBA League Pass, saan kayo manonood ng laro ng Gilas Pilipinas? So,
Ang Gilas Pilipinas po mamayang madaling araw may laro na versus Qatar. Qatar, Lebanon, Egypt ang kakalaban nila sa second Doha International Cup. At pag-usapan natin last time kung sino yung mga kasama. Ito yung legit na kasama courtesy of SBP, AJ Edu, Mason Amos, Junmar Fajardo, Justin Brownlee, Chris Newsome, Calvin Oftana, CJ Perez, Kevin Kimbao, Dwight Ramos, Troy Rosario, Carl Tamayo, Scary Thompson, Jamie Malonzo. Matik, sila talaga. Wala namang iba. Sino pa ba isasama? Ang asay mo kulang dyan, ako lang yata kulang eh. Pero yan po ang kasali. At sa akin, although I am expecting that manalo tayo, the more important thing, paulit-ulit, sana magamit nila si AJ Edu ng maayos dahil siya po ang kapalit ni Guy Soto. So, yun talaga. At mamayang madaling araw, pa-comment nga kung umabot ka dito, pa-comment ako nga kung gusto niyo mag-live commentary ako. Commentary lang kasi takot ako makapiright Speaking of takot, ako may takot, makapiright. Ito walang katakot-takot. si Snow Badwa, mayroon namang mainit mahilig talaga to. Gusto talaga nito makipagsasapa ka sa mga basketball players Pero si Renz daw nagamon. Breaking, hinamon ako ng boxing ni Renz Sabado. Sa Sabado magkikita kami. Kailan ba Sabado? Oo, All-Star pa naman. Wag sa Sabado. Magugulo yung mga tao. Magkita kaya. Sana magkaayos na. Tapos si RJ Abarrientos nakisingit pa. Hawakan mo nga tenga, pre. Anyway, ang akin pong masasabi dito. Si Snow Badwa naman. Talaga namang may resibo karamihan po na sinasabi. Pero minsan talaga wala naman nakakontrol yata kay Snow. Ang hirap. Siguro para kay Renz, dapat di na lang niya nireactan. Sa akin lang, no? But I also feel that with being a journalist, we needed to respect each other. Pero independent naman siya. Parang ako, minsan nagagalit din ako. I mean, I couldn't blame him. I couldn't blame Snow Badwa. At basta ang masasabi ko lang, kung sakaling may mag-promote, apply akong commentary. Okay, pagkatapos niyan, bati-bati na. At yun naman talaga, the essence of sports, sportsmanship. Pagkatapos ng labanan, bati na. Snow! Anyway guys, that's it. Kita tayo siguro, baka matulog ako ng hapon. Tapos, kasi pag ganun talaga, pag medyo may edad na. Tulog ng hapon, tapos live commentary discussion para mapanood ko rin ang live yung laro po ng Gilas Pilipinas. Ano sa tingin nyo guys sa NBA? Laos na ba? Yung slam dunk lang Yung NBA may problema pa ng separately nila na dahil mababa yung rating. Pero yung slam dunk, ano sa tingin nyo?